Ngayon ay iyong matutuklasan ang pinakamakapangyarihang kwento ng Biblia, isang paglalakbay mula sa simula ng lahat patungo sa mga huling paghahayag ng kasaysayan. Sa bawat talata, ang mga kwento mula sa luma at bagong tipan ay mabubuhay sa iyong harapan. Isinasalaysay ang paglikha, kasalanan, pagtubos at pag-asa. Maging handa sa isang paglalakbay na magbabago sa iyong pananaw at sa iyong buhay. Ang paanyaya ay malinaw, hayaang bigyang liwanag ng Biblia ang iyong landas at itanim ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. Bagay, sa kawalan ng liwanag at anyo, ang Diyos ay naroroon. Walang simula o wakas, siya ang walang hanggang tagapaglikha. Sa isang makapangyarihang tinig, iniutos niya magkaroon ng liwanag at sa isang iglap, ang kadiliman ay napalitan ng isang nakakasilaw na liwanag na pumuno sa kalawakan. Sa ilalim ng maamong utos ng Diyos, ang lupa ay nabuo, pinapalibutan ng malalawak na karagatan at luntiang tanawin. Ang bawat aspeto ng paglikha ay lubos na perpekto, ngunit may mas higit pang plano ang Diyos ng lupa. Gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, ang kanyang sinambit, at sa hininga ng buhay, si Adan ay nabuhay. Ngunit hindi nagtagal, nakita ng Diyos ang kalungkutan sa mata ni Adan. Ang tao ay hindi nilikha upang mag-isa. Sa gitna ng kanyang pagtulog, kinuha ng Diyos ang isang tadyang ni Adan at hinubog ito upang maging si Eva ang kanyang katuwang. Nang magising si Adan at masilayan si Eva, sinabi niya, "Ito'y laman ng aking laman." Ang kasiyahan sa kanilang unang pagtatagpo ay puno ng paghanga at pagkamangha. Ngunit sa gitna ng ganitong kasakdalan, nagkukubli ang panganib. Isang sulok ng hardin, isang tusong ahas ang nagbabantay, pinagmamasdan ng masayang nilalang. Sa pamamagitan ng mapanlinlang na bulong, tinanong nito si Eva, "Totoo bang ipinagbabawal ng Diyos na kumain kayo ng bunga mula sa alinmang puno sa hardin?" Sinagot ni Eva, "Hindi. Maliban sa bunga ng ipuno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag ito'y aming kinain, kami mamamatay." Ngunit ang ahas, puno ng panlilinlang, ay nagwika, "Hindi kayo mamamatay. Sa halip, kayo'y magiging parang Diyos." Ang tukso ay bumulong sa puso ni Eva hanggang sa kinuha niya ang bunga at kinain ito, sabay alok kay Adan na walang pag-aatubili rin itong tinanggap. "Ano ang inyong ginawa?" Ang tanong na umalingaw-ngaw, puno ng sakit at bigat. Sa takot itinuro ni Adan si Eva, at si Eva naman ay itinuro ang ahas bilang sanhi ng kanilang pagkakamali. Ang hatol ng Diyos ay matibay at malinaw. Sumpain ang lupa dahil sa inyong ginawa. Sa hirap, kakainin ninyo ang bunga nito habang buhay. Ang ahas ay hinatulan ding gumapang sa lupa at si Eva ay nahatulang magdusa sa panganganak. Ang hardin ng Eden ay nawala sa kanilang paningin at ang unang paglubog ng araw ay dumungis ng kulay dugo sa kalangitan. Ang kanilang kasaysayan ay naging simula ng pakikibaka at pag-asa ng buong sangkatauhan. Sa malawak na kapatagan sa silangan ng Eden, nanganak si Eva ng dalawang anak, sina Cain at Abel. Niyang mas tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Sa kanyang galit, lumapit siya sa kanyang kapatid at nagsabing, "Pumunta ka sa bukid kasama ko bukas." Sa bukang liwayway, nagpunta ang magkapatid sa bukid, ngunit ang puso ni Cain ay nagtatago ng dilim. "Bakit kinagigiliwan ng Diyos ang iyong handog at hindi ang akin?" tanong ni Cain, puno ng puot. Sa isang iglap, kinuha ni Cain ang isang bato at pinukpok si Abel, nagdudulot ng unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Ng Diyos kay Cain, sa kanyang kasinungalingan, sinabi niyang, "Hindi ko alam, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" Ngunit ang Diyos, nakikita ang lahat, ay nagwika, "Ang dugo ng iyong kapatid ay humihiyaw mula sa lupa." Ang hatol sa kanya ay mabigat, maging palaboy at magdusa ng kahihiyan. Mula sa trahedya ng kanilang kasaysayan, natutunan ng sangkatauhan ang mabigat na kahulugan ng pagsuway at sakripisyo.
Wika ng Diyos, puno ng pagkaseryoso at bigat. Ang parusa ay dumating, ikaw ay susumpain, patatalsikin mula sa lupaing ito na tumanggap ng dugo ng iyong kapatid. Sa puntong iyon, ang buhay ni Cain ay nagbago magpakailanman. Ang lupa na dati nagbibigay ng saga ng bunga ay naging baog. Si Cain ay naging palaboy, minarkahan ng kanyang kasalanan, pasan ang bigat ng pagiging unang mamamatay tao sa kasaysayan ng mundo. Naging tiwali, lumaganap ang kasamaan sa lupa, at tumingin ang Diyos pababa ng may kalungkutan. Nagpasya siyang wakasan ang kasamaan sa isang makapangyarihang kilos. Ngunit sa kadilimang iyon, may isang taong natatangi sa kanyang katuwiran, si Noe. At malinaw, napagpasyahan kong puksain ang lahat ng laman sapagkat napuno ang lupa ng karahasan. Gumawa ka ng isang arko mula sa kahoy ng sipres. Gawin mo itong may mga silid at balutin ng alkitran sa loob at labas. Nang walang pag-aalinlangan, sinunod ni Noe ang utos. Ang bawat hampas ng martilyo ay naging hatol laban sa katiwalian ng mundo. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kapitbahay, ang kanilang taway puno ng panunuya. Gumagawa ka ng bangka sa tuyong lupa, Noe. Ikaw ba'y baliw? Ngunit matatag ang sagot ni Noe. Ang hatol ay paparating. Maraming taon. Sa wakas, natapos ang arko. Isama mo ang iyong pamilya at 2 pares ng bawat uri ng hayop, utos ng Diyos. Ang baha ay tatakpan ng lupa. Ang tensyon ay tumindi habang ang mga hayop na tila ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa ay pumasok sa arko. Nang maisara ang pinto, isang nakakabahalang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit hindi nagtagal, dumilim ang kalangitan. Ang unang patak ng ulan ay nahulog, kasunod ng walang tigil na pagbuhos. Patungo sa arko at kumakatok ng desperado sa mga pinto. Papasukin niyo kami, ngunit huli na ang lahat. Ang tubig ay mabilis na tumaas, nilulunod ang mga lungsod at bundok. Sa loob ng arko, ang pamilya ni Noe ay nakikinig sa ugong ng hatol ng Diyos. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot, ngunit may bahid din ng pag-asa. Diyos, bakit kami? Tanong ng isa sa mga anak ni Noe, nanginginig ang tinig. Sapagkat nakatagpo tayo ng biyaya sa kanyang mga mata, sagot ni Noe, puno ng pasasalamat. Tubig lumulutang sa isang walang katapusang dagat ng pagkawasak. Unti-unting nawala ang mga iyak sa labas, napalitan ng tunog ng tubig at mga langit-ngit ng kahoy. Sa wakas, humupa ang baha. Ang arko ay sumadsad sa bundok Ararat. Nang buksan ni Noe ang bintana, pinalaya niya ang isang kalapati. Sa ikatlong pagtatangka, bumalik ito na may dalang dahon ng olibo. Tuyo na ang lupa, wika ni Noe, puno ng pag-asa. Nagpatayo siya ng altar at naghandog ng mga alay sa Diyos. Itinatag ko ang aking tipan sa inyo, sabi ng Diyos. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ko na muling sisirain ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng baha. Lumitaw ang bahaghari sa kalangitan, maliwanag at puno ng kulay. Sumisimbolo sa pangako ng Diyos. Nagtipon sila sa malawak na kapatagan ng Shinar. Magtayo tayo ng lungsod at isang tore na aabot sa kalangitan. Ipinahayag ni Nimrod ang kanilang pinuno. Gawin natin ang isang pangalan para sa ating mga sarili upang hindi tayo magkawatak-watak. Tore, halos abutin ang kalangitan. Mas mataas pa, utos ni Nimrod. Ngunit sa langit, minamasdan ng Diyos ang kanilang ginagawa. Tingnan mo, wika niya sa mga anghel, ang mga tao ay nagkakaisa at nagsasalita ng iisang wika. Walang imposible para sa kanila. Sa isang iglap, tumigil ang ingay ng paggawa. Ang mga manggagawa dati ay nagkakaintindihan, ngayon ay naguguluhan. Ang bawat wika ay nagbago at hindi na nila maunawaan ang isa't isa. Salita ay hindi na maunawaan. Ang mga matagal ng magkaibigan ay nagkatinginan sa isa't isa, puno ng pagkalito. Pinarusahan tayo ng Diyos, sigaw ng isang matandang lalaki, nanginginig ang tinig sa takot at paggalang.
Sa wakas, nagkawatak-watak ang mga tao, nagdala ng iba't ibang wika at kultura sa bawat sulok ng mundo. Paghahanap ng mga bagong lupain kung saan sila maaaring magkaintindihan, si Nimrod, ang leader ng proyekto, ay nakatayo sa paanan ng tore, pinagmamasdan ang kanyang nasasakupan. Ang lungsod na kanyang itinayo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ito maaari, bulong niya, ngunit alam, wala siyang magagawa laban sa mas makapangyarihang puwersa mula sa itaas. Malilimutan ang halaga ng kanilang kayabangan. Ang tore na nooy patungo sa langit ay naging abo, isang walang hanggang paalala ng araw na nilito ng Diyos ang kanilang wika at ikinalat sila sa buong daigdig. Daluyan ng kanyang plano para sa tagapagligtas ng mundo. Isang gabi, habang nagniningning ang mga bituin sa langit, isang tinig mula sa Diyos ang bumalot sa katahimikan ni Abraham. Lisanin mo ang iyong bayan at ang bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ang tinig ay hindi naririnig ng tainga, ngunit mas malinaw kaysa sa pinakamalakas na kulog. Gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain. Ay tumugon, narito ako Panginoon, gagawin ko ang iyong kalooban. Kinabukasan, ibinahagi niya ang mensahe sa kanyang asawang si Sarai. Aalis tayo, sabi niya, matatag ang tinig. Nabigla si Sarai. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Abraham, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang Panginoon ang gagabay sa atin. Kalangitang puno ng mga bituin, muling nagsalita ang Diyos. Sa iyong mga supling, ibibigay ko ang lupaing ito. Habang minamasdan ni Abraham ang malawak na kapatagan ng Canaan, naramdaman niya ang bigat ng pangako ng Diyos. Ngunit alam niyang ang daan ay puno ng pagsubok. Mula sa luntiang lupain ng Canaan patungo sa misteryosong lupain ng Ehipto, hinarap nila ang maraming hamon. Ngunit sa kabila ng mga ito, patuloy na pinapatibay ng Diyos ang kanyang pangako. Isang gabi, sinabi ng Diyos kay Abraham, tumingala ka sa kalangitan at bilangin ang mga bituin. Kung kaya mo, ganyan karami ang magiging mga supling mo. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang paghihintay ay naging mabigat para kay Sarai. Sa kawalan ng pag-asa, ibinigay niya ang kanyang alilang si Hagar kay Abraham. Mula sa kanilang pagsasama, isinilang si Ismael na naging ama ng mga Arabo, ang makasaysayang kaagapay ng mga tao ng Israel. Lahat ng makaririnig nito ay tatawa kasama ko. Ang pagtawag kay Abraham ay nagmarka ng simula ng isang dakilang bansa, isang lahi na magbibigay ng mga hari, propeta at sa huli ang tagapagligtas ng mundo. Si Esau ay naging ama ng mga Edomita, samantalang si Jacob ay naging ama ng mga Israelita. Nagkaroon si Jacob ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Jose, ay tumanggap ng espesyal na tawag mula sa Diyos na nagpasiklab ng inggit sa kanyang mga kapatid. Dahil dito ipinagbili nila si Jose bilang alipin sa Ehipto. Ngunit sa patnubay ng Diyos, si Jose ay umangat mula sa pagkaalipin at naging kanang kamay ng paraon ng Ehipto. Napagkain, walang kaalam-alam na ang kanilang kaharap ay ang kapatid na kanilang ipinagbili. Ako si Jose, wika niya sa wakas, ang kanyang mga matay punong-puno ng luha. Ipinagbili ninyo ako sa Ehipto, ngunit huwag kayong matakot, sapagkat sinugo ako ng Diyos upang ingatan ang inyong buhay. Pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid at inilipat ang kanilang pamilya sa masaganang lupain ng Goshen, kung saan nanirahan ang mga Israelita at lumago bilang isang malaking bansa. Lumalaking populasyon ng Israelita, sila'y nagiging makapangyarihan, wika ng paraon. Kung makikipag-alyansa sila sa ating mga kaaway, maaari nila tayong talunin, gawin silang mga alipin. Ang pagbabago ay malupit. Ang mga Israelita
na minsang namuhay sa kasaganaan ay naging mga alipin. Mas mabilis sigaw ng mga tagapagbantay habang ang mga latigo ay humahampas sa hangin. Ngunit sa gitna ng matinding pang-aapi, isinilang si Moises ang magiging tagapagligtas ng kanyang mga tao. Ni Moises, puno ng pagmamahal at tapang, ay hindi sumunod. Itinago niya ang kanyang sanggol sa isang basket at maingat itong inilagay sa ilog, umaasa sa awa ng Diyos. Habang naliligo sa Nile, natagpuan ng prinsesa ng Ehipto ang basket. Isang sanggol na Hebreo bulalas niya na may halong pagtataka at habag. Binuhat niya ang bata, pinangalanan itong Moises sapagkat siya'y iniahon mula sa tubig. Binubugbog ang isang aliping Hebreo. Sumiklab ang galit sa kanyang puso. Tama na, sigaw niya bago pinatay ang Ehipto. Sa takot na maparusahan, tumakas si Moises patungo sa disyerto. Iniwan ang lahat ng yaman at pribilehiyo ng kanyang buhay bilang prinsipe. Nagpatuloy ang mga Israelita ay sumigaw sa Diyos ng tulong. Iligtas mo kami, Panginoon. Pagsusumamo nila, puno ng sakit at pag-asa. Narinig ng Diyos ang kanilang mga daing. Isang araw, habang nag-aalaga ng mga tupa sa disyerto, nakita ni Moises ang isang punong kahoy na nag-aapoy, ngunit hindi nasusunog. Lumapit siya sa puno ng pagkamangha. Mula sa apoy ay narinig niya ang tinig ng Diyos. Moises, Moises, tumugon siya, narito ako. Tanong ni Moises, sino ako para humarap sa Paraon? Ngunit tiniyak ng Diyos, sasamahan kita. Pangungunahan mo ang aking bayan patungo sa lupang pangako, isang lupain ng gatas at pulot. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, sinunod ni Moises ang utos ng Diyos at bumalik sa Ehipto. Paraon, buong tapang na sinabi ni Moises, palayain mo ang aking mga tao. Ngunit sa malamig na tingin, sumagot ang Paraon, sino ang Panginoon upang sundin ko siya? Hindi ko palalayain ang Israel. Sa pagtanggi ng Paraon, nagsimula ang mga salot. Ang tubig ng ilog Nile ay naging dugo, nagdulot ng masangsang na amoy at pagkamatay ng mga isda. Sunod-sunod ang mga salot, mga palaka, langaw, kuto, naghasik ng kaguluhan sa buong Ehipto. Sa bawat salot, humihingi ng tulong ang Paraon, ngunit tuwing titigil ang salot, tumitigas muli ang kanyang puso, panganay. Sa kadiliman ng gabi, dumaan ng anghel ng kamatayan at ang mga iyak ng dalamhati ay pumuno sa hangin. Winasak ng salot ang bawat tahanan na walang dugo ng kordero sa pintuan. Sa wakas, sumuko ang Paraon. Umalis na kayo, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nabasag ng dalamhati. Sa gabing iyon, iniwan ng mga Israelita ang Ehipto, dala ang kanilang pananampalataya sa Diyos at ang pangunguna ni Moises. Pula, natagpuan ng mga Israelita ang kanilang sarili sa isang tila walang daan ng pagtakas. Puno ng takot, tumangis sila. Dinala mo ba kami dito upang mamatay? Ngunit sinabi ni Moises, magtiwala kayo sa Panginoon, daan sa gitna ng tubig. Nagmartsa ang mga Israelita, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha habang tumatawid sa ilalim ng dagat. Ngunit nang subukang habulin sila ng hukbo ng Ehipto, ibinalik ni Moises ang kanyang kamay at ang tubig ay bumalik, tinabunan ang mga humahabol. Sa wakas, malaya na ang mga Israelita. Nagdiwang sila ng may mga awit at sayaw, inaawit, ang Panginoon ang aking lakas at kaligtasan. Moises sa Diyos, at nakita nila ang tubig na sumibol mula sa bato at ang mana, ang tinapay mula sa langit na bumalot sa lupa tuwing umaga. Sa bundok Sinai, ibinigay ng Diyos ang kanyang batas. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Nanginginig. Sumang-ayon ang mga tao sa tipan. Panginoon, kung hindi, burahin mo na rin ako sa aklat na iyong isinulat. Sa awa ng Diyos, pinatawad niya sila at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ninyo, sabi niya, puno ng damdamin. Si Josue ang mangunguna sa inyo, maging matapang at matatag.
Nagpaalam si Moises at sa pangunguna ni Josue, naghanda ang mga tao na sakupin ang lupain. Ang mga tao puno ng pagkamangha at pag-asa. Sa kanilang harapan ay ang Jericho na may napakataas na pader, ngunit ibinigay na ng Diyos ang tagumpay. Mandirigma, isang beses sa isang araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, ikutin ang lungsod ng 7 beses at hayaang ang mga pari ay hihipan ang mga trumpeta. Sa bawat araw naramdaman ang tensyon habang ang mga Israelita ay tahimik na nagmamartsa. Ang kanilang mga yabag ay umuugong laban sa matitibay na pader ng Jericho. Mula sa itaas, ang mga taga-Jericho ay nagmamasid, nagtatawa at nag-aabot ng mga insulto, hindi alam ang mangyayari. Iglap, bumagsak ang pader na parabang niyanig ng isang makapangyarihang puwersa. Kasabay ng malalakas na sigaw ng tagumpay, sinakop ng mga Israelita ang lungsod, tinutupad ang utos ng Diyos na walang ititira. Ang kanilang tagumpay ay isang malinaw na patunay ng kapangyarihan ng Panginoon na tumutupad sa kanyang mga pangako. Ay tila hahantong sa gabi, itinaas ni Josue ang kanyang tinig sa kalangitan. Araw, tumigil ka sa Gibeon, buwan, manatili ka sa lambak ng Ayalon. At sa di mapaniniwala ang milagro, huminto ang araw at nanatili ang buwan, nagbibigay ng sapat na oras upang tuluyang talunin ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Wala pang naging araw na tulad nito sa kasaysayan, isang araw na dininig ng Diyos ang tinig ng isang tao para sa kanyang bayan. Nang hilaga ay bumagsak sa isang epikong labanan. Sunugin ang lungsod, utos ni Josue, sinisiguradong ang Hazor ay hindi na muling magiging banta. Sa wakas, matapos ang maraming taon ng digmaan, natamasa ng lupa ang pahinga. Si Josue ngayon ay matanda, ngunit nananatiling malakas, ay tinipon ang mga tao sa Shechem. Piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, kanyang sinabi. Ang tinig ay puno ng kapangyarihan at sigasig. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sumagot ng magkakaisa, magsisilbi kami sa Panginoon sapagkat Siya ang aming Diyos. Sa ilalim ng pamumuno ni Josue, nasakop ng mga Israelita ang lupang ipinangako. Ngunit nang siya'y pumanaw, naharap ang Israel sa bagong realidad. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, nahulog ang bansa sa isang paulit-ulit na siklo ng kasaganaan at pagtalikod. Sa mga araw na iyon, walang hari sa Israel ayon sa talaan. Bawat isa ay gumagawa ayon sa nakikita nilang tama. Kapitbahay, sa galit, pinalakas ng Diyos ang mga kalapit na bansa upang apihin sila. Sa desperasyon, sumigaw ang Israel, tulungan mo kami, Panginoon. Sa kanyang awa, nagpadala ang Diyos ng mga hukom upang iligtas sila mula sa kaguluhan. Ngunit ang siklo ng pag-aalsa at pagbalik sa Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa ang bayan ay humingi ng isang hari upang mamuno sa kanila. Diyos ang kanilang nais. Si Saul ang unang hari na pinili para sa kanyang tapang at kagandahan. Sa simula, pinamunuan niya ang Israel ng mahusay, ngunit ang kayabangan at pagsuway ay nagdilim sa kanyang pamumuno. Sa isang pagkakataon, nag-alay siya ng sakripisyo na tanging si Samuel lamang ang dapat gumawa. Ikaw ay kumilos ng walang kaisipan, sinabi ni Samuel. Ang iyong kaharian ay hindi magtatagal. Ang Panginoon ay pumili ng isang tao ayon sa kanyang sariling puso. Panginoon ay bumaba kay David ng may kapangyarihan. Samantala si Saul ay bumagsak sa pagkabalisa at galit, pinahirapan ng isang masamang espiritu. Sa gitna ng kanyang paghihirap, si David sa kanyang musika ay nagdala ng kapayapaan sa hari. Ngunit ang tunay na katanyagan ni David ay dumating ng kanyang talunin ng higanting Filisteo na si Goliath. Sino itong dituling Filisteo na lumalapastangan sa hukbo ng buhay na Diyos? Sigaw ni David. Sa pamamagitan ng isang tirador at isang bato, pinabagsak niya si Goliath at ginamit ang espada ng higante
upang putulin ang kanyang ulo. Ay nagdiwang, ngunit nakita ni Saul si David bilang isang banta. Ilang beses niyang sinubukang patayin si David, ngunit laging nakatakas ang binata. Sa huli, namatay si Saul sa labanan laban sa mga Filisteo. Si David, anak ni Jesse, ay kinilala bilang hari ng Israel. Pinagkaisa niya ang mga tribo at sinakop ang Jerusalem na ginawa niyang kabisera ng kaharian. Si David ay naging isang matapang at makatarungang hari, ngunit hindi siya perpekto. Nang pagkamatay ni Uriah, hinarap siya ng propetang si Nathan, "Ikaw ang taong iyon." Basag ang kalooban, si David ay sumigaw, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." Sa kabila ng kanyang kasalanan, pinanatili ng Diyos ang kanyang pangako kay David. Ang iyong sambahayan at kaharian ay magtatagal magpakailanman. Paghingi sa Diyos ng isang maingat na puso. Bigyan mo ang iyong lingkod ng karunungan upang pamunuan ang iyong bayan, wika niya. Sa kahilingang iyon, hindi lamang karunungan ang ibinigay ng Diyos kay Solomon, kundi pati na rin kayamanan at kapayapaan. Ng Diyos ng kayamanan at karangalan, kasabay ng walang kapantay na karunungan. Sa kanyang pamumuno, ipinagawa niya ang maringal na templo sa Jerusalem, isang banal na lugar ng pagsamba na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Subalit, sa kanyang katandaan, siya'y nailigaw ng kanyang maraming asawa, higit sa 1,000, patungo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon at ang bunga ng kanyang pagtalikod ay nagmarka ng simula ng pagbagsak ng nagkakaisang kaharian. Rehoboam ay umupo sa trono, ngunit ang bigat ng korona ay masyadong mabigat para sa kanya. Sa halip na palakasin ang pagkakaisa, ang kanyang matigas na pamamahala ay nagresulta sa pagkakahati ng bansa. Ang 10 tribo ng Hilaga ay bumuo ng kahariang Israel na pinamunuan ni Jeroboam, habang ang mga tribo ng Huda at Benjamin ay nanatiling tapat kay Rehoboam. Sa timog, itinatag ang kahariang Huda na may kabisera sa Jerusalem. Kanyang ipinahayag, isa sa Bethel at isa sa Dan. Ito ang inyong mga Diyos, o Israel, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ang kanyang pagkilos ay nagtulak sa Israel sa isang malalim na hukay ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga propeta ng Diyos ay nagtaas ng kanilang mga tinig, nagbabala laban sa katiwalian, ngunit ang bansa ay lalong nalubog sa kasamaan ng kasaganaan ng mga Canaan. Magtayo kayo ng mga altar kay Baal, utos ni Jezebel. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nag-ugat sa puso ng Israel at lumihis ang mga tao mula sa Panginoon. Uto tapang. Habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi magkakaroon ng hamog o ulan sa mga tao na ito maliban sa pamamagitan ng aking salita, ipinahayag ni Elias kay Ahab. At ganoon nga, ang langit ay nagsara, nagdulot ng tagtuyot sa buong lupain. Elias at ng mga propeta ni Baal ay naganap sa bundok Carmel. Hinamon ni Elias si Ahab, "Tipunin mo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal." Sa harap ng isang malaking pulutong, nanalangin si Elias, "Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ipaalam mo ngayon na ikaw, ang Diyos sa Israel." Bumaba ang apoy mula sa langit, nilamon ang handog, ang kahoy, ang bato at maging ang tubig sa paligid. Sa takot at galak, sumigaw ang mga tao, "Ang Panginoon, siya ang Diyos." Nalulumbay at puno ng pagod, "Panginoon, kunin mo na ang aking buhay," pagsusumamon niya. Ngunit pinalakas siya ng anghel ng Panginoon, "Bumangon ka at kumain, sapagkat mahaba pa ang iyong paglalakbay." Panginoon ng Assyria, isang makapangyarihan at malupit na imperyo, upang maging hatol sa hilagang kaharian. Ang propetang si Isaias ay nagbabala, ang Assyria ay pamalo ng galit ng Diyos. Sa kabila ng mga babala, ang Israel ay bumagsak. Ang kanilang mga lungsod ay sinunog, at ang mga tao ay dinakip. Ang kanilang mga iyak ay umaling-aungaw sa hangin.
Israel, na lumimot sa iyong Diyos ngayon ay humaharap sa kanyang hatol, wika ng isang matandang lalaki habang siya ay dinadala sa pagkakabihag. Kanyang mga tao, bulong nila, kumakapit sa pangako ng pagtubos. Hindi matahimik. Sa wakas, ang makapangyarihang Babilonya sa ilalim ni Haring Nebukadnezar ay kinubkob ang Jerusalem. Ang tensyon ay hindi makayanan at ang mga tao'y tumangis. Bakit hindi tayo nakinig kay Jeremias? Jerusalem. Sa utos ni Nebukadnezar, ang lungsod ay sinunog, kabilang ang templo at palasyo. Ang mga taong minsang pinagpala ng Diyos ay nadala sa pagkakabihag, at ang lupang kanilang tinawag na tahanan ay naiwan sa abo. Zedekias, sa kanyang huling pagtatangka upang tumakas, ay nahuli at dinala sa harap ng hari ng Babilonya. Sa harap ng kanyang mga mata, pinatay ang kanyang mga anak, ang huling bagay na nakita niya bago siya bulagin. Nakagapos at napahiya, siya at ang mga natirang Hudyo ay dinala sa isang mahabang paglalakad patungo sa Babilonya. Iniwan na tayo ng Diyos, ang kanilang iyak puno ng kawalan ng pag-asa. Gitna ng pagkawasak, ang mga pangako ng pagtubos at pagpapanumbalik ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang mga plano ko para sa inyo ay para sa inyong kabutihan, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Ibabalik ko kayo sa lupain na ito pagkatapos ng 70 taon ng pagkakatapon. Paglipas ng panahon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Si Ciro, ang dakilang hari ng Persya, ay sinakop ang Babilonya sa isang makasaysayang gabi. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang lahat ng kaharian ng lupa. Ipinahayag niya sa isang nakakagulat na utos. At inatasan niya akong ipagtayo siya ng templo sa Jerusalem. Sinumang kabilang sa kanyang bayan, umakyat at muling itayo ang bahay ng Panginoon. Napintuan, kanyang sinabi, bumalik tayo at itayo muli ang templo. Sa kabila ng mga hirap, nagsimula ang mahabang paglalakbay ng mga Hudyo pabalik sa Jerusalem. Dumaloy sa kanilang mga mata, ngunit si Zerubabel, puno ng determinasyon, ay nagtipon ng mga tao. Magsimula tayo sa altar. Sambahin natin ang Panginoon. Sinimulan nila ang konstruksyon ng may malaking kasiglahan, ngunit hindi nagtagal ay hinarap nila ang panunuya at banta mula sa kanilang mga kaaway. Ano ang ginagawa ng mga mahihinang Hudyo na ito? Kanilang tinuya. Loob ng 52 araw, natapos ang mga pader ng Jerusalem. Ipinagdiwang ang tagumpay sa isang solemne at makasaysayang dedikasyon. Muling inulit ng buong bansa ang kanilang tipan sa Diyos, umiiyak at nagagalak sa kanyang katapatan. Ay tumahimik at ang Israel ay binalot ng malalim na katahimikan. Sa panahon ng intertestamental, ang kalangitan na minsang puno ng salita ng Diyos ay nanatiling tahimik. Ang Israel ay dumanas ng pamamahala ng mga dayuhan at panloob na kaguluhan. Dumating si Alexander the Great, sumakop sa kilalang mundo kabilang ang Judea. Tayo'y aakma sa kanilang kultura, kanyang ipinahayag, ngunit ang kanyang imperyo ay nahati pagkatapos ng kanyang kamatayan. Maayos, ngunit ang mga Seleucid ng Syria ay nagdala ng mas matinding pang-aapi. Ipinagbawal nila ang pananampalatayang Hudyo at ipinag-utos na magtayo ng isang altar para kay Zeus sa templo. Ang galit ng mga Hudyo ay sumiklab. Ito'y isang kasuklam-suklam, sigaw nila. Modin, isang matandang pari na si Matatias ang bumangon sa pag-aalsa. Sinumang tapat sa Panginoon, sumunod sa akin, kanyang sigaw, bago patayin ang isang Greek na sugo na nagtangkang pilitin siyang maghandog sa mga Diyos-Diyosan. Sumiklab ang rebelyon at ang kanyang mga anak, ang mga Makabeo, ay namuno sa isang gerilyang digmaan. Si Judas Makabeo, kilala bilang ang patalim, ay nagdala ng tagumpay laban sa lahat ng posibilidad. Ipaglaban natin ang ating kalayaan at pananampalataya, kanyang ipinahayag. Nilinis nila ang templo at ibinalik ito sa Panginoon. Ngunit ang mga tunggalian ay nagpatuloy. Ang pag-angat ng Roma ay nagdala ng bagong hamon. Dumating si Pompeo,
isang tanyag na Romanong general, at ipinahayag, ang teritoryong ito ay bahagi na ng Imperyong Romano. Ang Judea ay naging probinsya ng Roma na pinamumunuan ng mga gobernador at taw-tauhan ng Senado. Puno ng kalupitan. Sa kabila ng katahimikan ng mga propeta na natiling buhay ang pananampalataya ng mga Hudyo sa darating na Mesyas. Napangitain, huwag kayong matakot, ipinahayag ng isang anghel. May dala akong mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ngayon, sa lungsod ni David, ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. Kung saan natagpuan nila si Maria, si Jose at ang batang Jesus sa isang payak na sabsaban. Ang batang ina ay tumitig sa sanggol na may pagmamahal, naalala ang mga salita ng Anghel Gabriel. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Si Jose, puno ng pagkamangha, ay tumingin kay Maria. Ang sinabi ng mga propeta ay naganap na. Buong paniniwala niyang sinabi, punong-puno ng pag-asa, ang kwento ng pagtubos ay nagsimula na. Nagpasalamat ng may malalim na paggalang. Sa silangan, mga pantas na nagmamasid sa mga bituin ang nakapansin ng kakaibang tanda sa langit. May isang bituin na nagdala sa amin dito, buong paniniwala nilang sinabi. Sinundan nila ito, naglakbay ng malalayong distansya hanggang marating ang Jerusalem, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ito'y nasusulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi hamak sa mga pinuno ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay darating ang isang tagapamahala na mamamahala sa aking bayan Israel. Pantas, itinatago ang kanyang masamang balak. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako'y makasamba rin sa kanya. Ang bituin ay muling nagpakita at pinangunahan ang mga pantas patungo sa lugar kung nasaan si Jesus. Nang makita nila ang bata, nag-alay sila ng mga handog, ginto, kamangyan at mira, mga kaloob na karapat-dapat sa isang hari. Nakita namin ang hari, wika nila, ang kanilang mga tinig ay puno ng debosyon. Siya'y nilinlang, nagalit siya ng matindi. Ipinag-utos niya ang masaker, patayin ang lahat ng batang lalaki na may 2 taong gulang pababa sa Bethlehem at mga kalapit na lugar. Ang kanyang utos ay puno ng galit at ang lupa ay napuno ng iyak at panaghoy. Ang nagpakita kay Jose sa panaginip. Bumangon ka, wika ng anghel. Dalin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Si Herodes ay naghahanap ng bata upang siya'y patayin. Agad na sumunod si Jose. Sa kalagitnaan ng gabi, tumakas ang batang pamilya patungo sa Ehipto. Iniwan ang kanilang lupain. Nasa atin ang Diyos, bulong ni Maria, yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Naghahanap ng buhay ng bata. Bumalik sila at nanirahan sa Nazaret na tupad ang propesiya na siya'y tatawaging Nazareno, sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na. Si Jesus kasama sa mga lumapit kay Juan ay nagsabing, bautismuhan mo ako. Nagulat si Juan, ako ang dapat bautismuhan mo, sagot niya. Ngunit sa kalmadong tinig, sinabi ni Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat nararapat para sa atin, natupdin ang lahat ng katuwiran, ang Espiritu Santo. Tumugon si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa huli, tinalo ni Jesus ang dyablo at dumating ang mga anghel upang siya'y paglingkuran. Panahon na upang kumilos, wika niya. Iniwan niya ang Nazaret at nagtungo sa Capernaum, isang lungsod sa tabi ng dagat ng Galilea. Dito, pinili niya ang kanyang mga alagad. Sa simpleng utos, sumunod kayo sa akin. Iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumama sa kanya. Lungsod, kabukiran, sinagoga at mga tahanan. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na, kanyang ipinahayag. Gumawa siya ng mga himala, pinagaling ang may sakit,
pinalaya ang mga inalipin ng dyablo, binuhay ang mga patay at binigyan ng paningin ang bulag. Ang Diyos ay sumasa atin, kanyang sinabi. Tinatawag siyang Emmanuel. Mustasa, bagamat ito'y pinakamaliit, kapag lumago ito'y nagiging isang malaking puno kung saan ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. Sinagot niya, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sa kasalan sa Kana, ginawang alak ni Jesus ang tubig, ang kanyang unang himala. Sa bundok, binigkas niya ang mga Beatitudes na nagdala ng bagong pananaw sa pananampalataya. Ang ilang kababaihan ay nagpunta sa libingan upang alalahanin si Jesus. May dala silang mga pabango upang igalang ang kanyang katawan. Ngunit sa kanilang pagdating, nakita nilang naigulong na ang malaking bato na nakatakip sa pasukan ng libingan. Ang libingan ay walang laman. Isang anghel nagniningning sa liwanag. Huwag kayong matakot, sabi nito. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang lugar kung saan siya nakahiga. Puno ng pagkamangha at kagalakan, nagmadali silang bumalik upang ibalita ang balita sa mga alagad. Sabihin sa aking mga alagad na magpunta sa Galilea, doon nila ako makikita. Katawan habang kayo'y natutulog, iniutos nila sa mga sundalo, kapalit ng malaking halaga ng pera. Ngunit ang katotohanan ay mabilis na kumalat na buhay si Jesus mula sa mga patay. Siya sila'y sumamba, ngunit ang ilan ay nag-alinlangan pa rin. Lumapit si Jesus at sinabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng aking iniutos sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Siya'y nawala sa kanilang paningin. Bakit kayo nakatingin sa langit? Tanong ng dalawang lalaking nakaputi. Si Jesus na ito, na iniakyat sa langit, ay babalik sa parehong paraan na nakita ninyong pag-akyat niya. Nanalangin sila, nagtipon, at nagsimula ang kanilang misyon bilang mga saksi ni Kristo na nagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Ang krus ay naging tagumpay, at ang libingan ay naging tanda ng buhay na walang hanggan. Jesus ay naging sentro ng pananampalatayang Kristiyano, isang paalala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Jesus at umakyat sa langit, ang mga alagad ay nagtungo sa Jerusalem, puno ng pananabik at pag-asa. Sa araw ng Pentecostes, ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanila sa anyo ng mga dilang apoy at malakas na hangin. Sila'y napuspos ng kapangyarihan, nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika at naging saksi ng mabuting balita. Ang kanilang buhay ay biglang nagbago. Sila na dati natatakot at nagtatago ay naging matapang na tagapagsalita ng Ebanghelyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ang mensaheng ito ay tumagos sa puso ng libo-libo at sa araw na iyon idinagdag sa simbahan ang humigit kumulang 3,000 tao. Ang komunidad ng mga mananampalataya ay mabilis na lumago. Nagkakaisa sa panalangin, pagsamba at pagbabahagi ng kanilang mga ari-arian. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa bagong kilusan sa harap ng Sanhedrin. Nang tanungin kung sa anong pangalan o kapangyarihan nila ginawa ang himala, matapang nilang sinabi, sa pangalan ni Jesus ng Nazaret na inyong ipinako sa krus at muling binuhay ng Diyos. Sa kabila ng banta, idineklara nila, hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa aming nakita at narinig. Puso. Sa huli, siya'y binato hanggang mamatay. Ang kanyang huling panalangin ay, Panginoon, huwag mong isaalang-alang ang kasalanang ito laban sa kanila.
Ang pagkamartir ni Esteban ay naging sanhi ng malawakang pag-uusig na nagkalat ng mga mananampalataya sa buong Judea at Samaria. Ngunit ang kanilang pagkalat ay nagdala rin ng ebanghelyo sa mas maraming lugar. Nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? Tanong ni Felipe. Ipinaliwanag niya ang ebanghelyo at sa sandaling iyon, ang eunuko ay nagpabautismo. Siya sa Damasco upang hulihin ang mga mananampalataya. Isang liwanag mula sa langit ang pumalibot sa kanya at narinig niya ang tinig na nagsasabi, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" Sa kaganapang iyon, si Saul ay nabulag at dinala sa Damasco kung saan si Ananias, isang disipulo, ay nanalangin para sa kanya. Ang kanyang paningin ay naibalik, siya ay nabautismuhan at naging si Apostol Pablo, ang dakilang misyonero ng ebanghelyo, rin ng maraming pagbabalik loob. Sa konseho sa Jerusalem, tinalakay nila kung ang mga hentil ba ay dapat sundin ang batas ni Moises. Si Pedro, na naalala ang pangitain sa bahay ni Cornelio, ay nagsabing, "Hindi natin dapat subukin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok na hindi man natin o ng ating mga ninuno kayang dalhin. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus." Marami ang tumanggi, ilan ang naniwala. Sa bawat lugar, si Pablo ay nakaranas ng mga sakuna sa dagat, pagkakakulong at hagupit. Ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang misyon. Ang tagumpay, ang mensahe ni Hesus ay patuloy na lumaganap, dala ang liwanag ng ebanghelyo sa madilim na mundo. Nangangaral sa Efeso, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay naging tanyag at ang mga dakilang himala ay nagpatibay sa kanyang mensahe. Maraming tao ang tumalikod sa kanilang kasanayan sa mahika at sinunog ang kanilang mga aklat sa harap ng lahat bilang tanda ng kanilang pagbabalik loob. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, inaresto si Pablo at dinala sa Roma, kung saan ang kanyang apela sa Cesar ay magiging daan upang ang ebanghelyo ay makarating sa puso ng imperyo. Kaguluhan, tiniyak ni Pablo sa lahat. "Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nagbigay sa akin ng pangako na walang buhay ang mawawala." Bagamat lubos na nasira ang barko, lahat ng sakay ay ligtas na nakarating sa pulo ng Malta. Doon, habang nag-aapoy ng apoy, kinagat si Pablo ng isang makamandag na ahas. Inaakala ng mga taga-isla na siya'y mamamatay, ngunit matapos niyang itapon ng ahas sa apoy at magpatuloy na parang walang nangyari, sinabi nila, "Isa siyang Diyos." Pinagaling ni Pablo ang mga may sakit sa isla, kabilang ang ama ng pinuno nito, at sila'y pinadalhan ng lahat ng kanilang pangangailangan bago sila maglayag patungong Roma. "Nagpapalakas sa akin," isinulat niya sa mga taga-Filipos. Ipinapakita ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya kahit nasa kadena. Ang kanyang mga liham na puno ng karunungan at pag-asa ay naging pundasyon ng Kristiyanong teolohiya, umaabot hanggang sa ating panahon. Mga apostol tulad ni Pedro at Juan ay patuloy na nangangaral. Si Pedro, sa pamamagitan ng banal na pangitain, ay ginabayan patungo kay Cornelio, isang hentil na opisyal ng hukbo. "Ngayon ay nauunawaan ko na hindi nagtatangi ang Diyos." Ipinahayag niya, binuksan ang ebanghelyo para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o katayuan. Si Juan, na ipinatapon sa isla ng Patmos, ay tumanggap ng makapangyarihang pangitain na nakapaloob sa aklat ng pahayag. Ang mga simbolo at propesiya nito ay nagbigay ng pag-asa sa mga inusig na mananampalataya na pinapaalalahanan sila na ang huling tagumpay ay kay Kristo. Mananampalataya ay ipinako sa krus, sinunog ng buhay at ginawang ilaw sa mga lansangan ng lungsod. Sa kabila ng kalupitan, nanatili silang matatag sa pananampalataya, umaawit ng papuri sa kanilang Diyos kahit sa harap ng kamatayan. Biitan sa Roma, alam niya ang kanyang wakas ay malapit na. Sa kanyang huling liham kay Timoteo, isinulat niya,
Nakipaglaban ako ng mabuting laban, natapos ko na ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Ngayon, naghihintay sa akin ang korona ng katuwiran. Sa taong 67 AD, si Pablo ay ipinugutan ng ulo, iniwan ng mundo bilang isa sa pinakadakilang tagapagtanggol ng pananampalataya. Mananampalataya ay nagtipon sa mga tahanan at mga katakom upang sambahin ang Panginoon at palakasin ang isa't isa. Magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Hinikayat ni Juan sa kanyang mga sulat, isang mensahe na naging sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Jerusalem noong 72 AD na sinamahan ng pagkawasak ng templo ay nagbigay diin na ang tunay na pagsamba ay nakasentro na ngayon kay Kristo at hindi sa isang pisikal na lugar. Ang mga Kristiyano na nakinig sa babala ni Jesus ay tumakas at nagpatuloy sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng mundo at makapangyarihang estilo ay naglalarawan kay Jesus bilang ang nagdurusang lingkod. Si Lucas na may mahabagin at detalyadong pagsasalaysay ay nagbigay diin sa anak ng tao, si Jesus na nagdadala ng awa sa lahat. At si Juan sa kanyang makalangit na pananaw ay inilarawan si Jesus bilang ang anak ng Diyos na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, sipi mula sa lumang tipan na nag-uugnay sa kanyang buhay at ministeryo sa mga propesiya. Si Marcos sa kanyang maigsi ngunit masiglang estilo ay inilalarawan si Jesus bilang ang nagdurusang lingkod na tumutupad sa kanyang misyon sa pamamagitan ng mga gawa kaysa salita. Si Lucas, ang manggagamot at may akda ng maingat na kasaysayan, ay nagbigay diin sa perpektong pagkatao ni Jesus. Ipinapakita siya bilang ang anak ng tao, puno ng awa at banal na espiritu. Siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Sa pagsimula, sinabi ni Juan, sa simula pa'y ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Pinili niya ang 7 himala at 7 ako nga na pahayag upang patunayan ang pagka-Diyos ni Kristo. Bawat isa'y nagpapahayag ng kanyang pagiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ay kumalat mula sa mga kalsada ng Judea hanggang sa mga hangganan ng mundo. Ang kwento ng mga alagad at ng kanilang mga sakripisyo ay naging inspirasyon ng mga mananampalataya sa bawat panahon. Walang konklusyon, sabi ng mga iskolar tungkol sa aklat na ito, sapagkat ang kwento ng simbahan ay nagpapatuloy, simbolismo at misteryo. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, isinulat niya, at ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, ay bumaba mula sa langit. Ang tagumpay ng kordero laban sa hayop ay ipinakita bilang tanda ng huling tagumpay ng Diyos. Kwento ng pagkawasak. Ito'y kwento ng pagtubos, tagumpay at pagbabagong buhay. Sinasabi nito kung ano ang mangyayari bago, habang at pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Kristo. Ito'y paanyaya sa lahat ng mananampalataya na manatiling matatag at maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ang kwento ng Biblia ay hindi natapos sa mga pahina nito. Tayo bilang mga tagapagmana ng pananampalataya ay bahagi ng patuloy na kwento. Ang ating mga buhay at ang ating patutuo ay nagpapatuloy sa kasaysayan ng simbahan. Ang pahayag na isinulat ni Juan ay nananatiling buhay sa bawat puso na umaasang makita ang bagong langit at bagong lupa. Ang pahayag ay kwento ng pag-asa at ito'y isang mensahe na dapat malaman ng lahat. Atin